Hi, my name is Mark Christopher Reyes, President and CEO of White Realms Corporation. A graduate of Bachelor of Science in Radiologic Technology, batch 2016 in Our Lady of Guadalupe College. Before I proceed with all the achievements, all the success, all the stories that you want to hear, gusto ko munang balikan yung mga dating nangyari sa akin before and yung mga ups and downs sa buhay ko as a radiologic technologist and as a businessman. Nung third year college ako, or before ako mag-third year college noon, nagkaroon kami ng family problem. So, dapat mag-i-stop na ako noon. Sabi ng tatay ko, magtrabaho na lang daw ako. Pero sa puso ko, ayoko pa talagang magtrabaho. Ang gusto ko is mag-aral, tapusin yung course ko, and gusto ko magkaroon ng trabaho kung ano yung pinag-aralan ko talaga. Then, nagkaroon ng time na sige, payag na ako magtatrabaho na. So, nagtrabaho ako as a call center or BPO company na tinatawag. Then, siguro tumagal ako doon ng 2 months. Then, nakita ko yung mga kaklase ko pumapasok sa school, i-enjoy sila, yung katulad ng mga ginagawa ko dati habang ako nagtatrabaho at kumikita. Pero, na-realize ko, mas masarap mag-aral. Naiingit ako, masama yung loob ko, gusto ko mag-aral. Pero nga, dahil nga sa financial problem, hindi ko masabi sa tatay ko. Pero one day, naglakas loob ako. Sabi ko, pa, gusto kong mag-aral. Gusto kong mag-aral talaga. Iniyakan ko yung tatay ko, pinilit ko na i-enroll ako. Sabi ko, kahit wala nang baon, basta makapag-aral lang ako. Okay na yun. And then, pumayag siya na, sige, pag-aaralin kita. Pero nga, yun nga, walang baon. So sabi ko, sige, okay na ako doon. Then, ang nangyari noon is, mapasok ako, nag-aaral ako, wala akong baon, pero nandun yung pagpupursige ko na makatapos ng pag-aaral. And at the same time, habang nag-aaral ako nun, pumasok ako sa isang networking company to try my luck. Baka sakali na meron akong panggastos everyday, meron akong panggastos sa pag-aaral ko. Then, doon sa networking company na yun, after 2 years, kumita rin ako ng almost 6 digits. Sakto na yun. Bilang estudyante, malaking bagay yun. Then, nung graduation naman namin, nung 4th year college na ako, another problem na naman yung dumating sa akin. Ano siya kumbaga mix siya problem or blessings. Kasi that time, yung misis ko, her name is Daniel Jane Sarmiento Reyes. Classmate ko siya. She is also a radiologic technology student. And since we are first year college, kami na. So, yung time na yun, nung bago kami gumraduate, nasa internship kami, dumating yung point ng buhay ko na isipin ko, blessings ba siya or another problem na naman. Kasi, yan, nagkaroon kami ng anak na that time. Buntis siya nun habang dinadaos yung graduation namin. And ang kwento ko pa nga nun, kasi andun yung nanay ko, no? Siya yung umattend dun sa graduation namin. So, tuwa yung nanay ko kasi sabi ko sa nanay ko, marami akong award. So, siguro mga 4 na beses ka maakit sa stage. Then, that time, tuwa yung nanay ko, sobrang saya niya. And then, at the same time, gagraduate na rin kasi ako nun. Kaya, masayang-masaya talaga yung feeling ng mama ko. At kitang-kita ko yun sa mga mata niya, sa mukha niya, sa smile niya. Kitang-kita ko yun. Pero, yung sa akin, meron pa kasi akong hindi ko nasasabi sa kanya. Hindi rin ako ganun sobrang saya. Kaya parang yung joy sa puso ko na, graduate na ako. Hindi ganun. So doon na ako nagkaroon ng experience na hanggang sa ngayon is ipagpapasalamat ko talaga. Nung time ng graduation namin, hindi alam ng nanay ko na buntis pala yung girlfriend ko. So, ako medyo kabado, medyo natatakot. Habang ginaganap yung graduation, hindi ko alam kung ano bang mararamdaman ko. Magiging masaya ba ako o magiging malungkot? Hindi ko alam So, wala. Hindi talaga. Ang naisip ko lang noon, matapos lang to, sabihin ko sa nanay ko, paano ko sasabihin, total graduate naman na ako, etc., etc., etc. So, to cut the story short, yun yung mga experience ko before at saka yung during our graduation. As a fresh graduate, paano mo hinarap ang buhay na may pamilya? Okay. As a fresh graduate, hinarap ko yung buhay ng normal lang. Parang suwabe lang, parang chill lang. Hinarap ko siya ng ganun kasi wala naman akong choice. Una,
bilang isang fresh graduate, meron ka kasing dalawang choice. Kung single ka, mas marami kang magiging choice. Kung hindi ka na single at magkakaroon ka na ng anak, wala ka ng ibang choice. Isa na lang yung choice mo, kundi magtrabaho, tapusin yung mga dapat mong i-achieve bilang isang radiologic technologist. Tapos, as a fresh graduate, kailangan ko pang pag-aralan at i-enhance yung skills na meron ako bilang para sa trabahong to. At the same time, nung first 2 months after graduation namin, kailangan kong pag-aralan yung review, kailangan kong mag-review, kailangan kong ipasa yung board exam para makapagtrabaho ako. So, yun yung mga goals ko after nung graduation namin. Then, to cut the story short, yun nga, nagtrabaho ako sa first company na pinagtrabahuhan ko, yung first hospital na pinagtrabahuhan ko, which is, doon nagtagal ako ng 6 months as a CT scan technologist. Marami ako natutunan doon. At the same time, yung experience as a radiologic technologist is nakuha ko siya ng magandang experience. Then, dumating sa point na, syempre, may pamilya na ako, may anak ako na kailangan kong buhayin, may asawa ako na kailangan kong buhayin. So, dumating ako sa point na, dumating ako sa decision na kailangan kong mamili. Kailangan kong lumipat ng work kung saan mayroong mas malaking salary. And, meron akong dalawang option. Option ko nun is Philippine Heart Center and VRP Hospital. So, sa Philippine Heart Center, ang binigay na option sa akin, 6 months ako magtatrabaho pero walang salary as extern. Then, sa VRP naman, as the usual, magtatrabaho ako, may sweldo ako at the first month, may training, etc. etc. So, mas pinili ko yung VRP Hospital. Since, yun nga, tulad nga ng nasabi ko kanina, may dalawa ka kasing option. Kung single ako nun, pipiliin ko sana yung Philippine Heart Center. Kasi wala naman akong iniisip na bubuhayin pamilya. Pero, mas pinili ko yung VRP Hospital dahil meron na kasi akong pamilyang dapat buhayin. At yun yung first priority ko. So, nagtrabaho ako noon sa VRP Hospital ng 2.5 years. At the same time, habang nagtatrabaho ako, nag-part-time ako as a professor and clinical instructor sa Our Lady of Guadalupe College. Sa alma mater natin, kung saan tayo nag-aral, in-absorb din nila ako bilang ako. So, I know, hindi ko pa deserve yun. Kasi, wala naman akong masters nun noong time na yun. So, ang goal ko lang nun is, kailangan kong mabuhay yung pamilya ko. Kailangan kong mabuhay sila using my work. Kasi ito lang yung meron. At that time pa nun, yung networking company na side hustle nung time na yun is bumagsak na rin. So talagang wala akong option, wala akong choice kundi magtrabaho as a. So dumating sa point na mag-a-abroad yung misis ko. And ang bansang pupuntahan niya is Bahrain. So dun sa bansang yun, hindi siya magtatrabaho as a radtech. Kasi ano rin yung misis ko kumbaga parehas kami, magkaklase kami sa batch namin 2016. And radiologic technology rin pinag-aaralan niya noon. So natapos naman kami, nakagraduate naman kami. She decided to go to abroad para magtrabaho. So ang pag-a-apply niya noon that time is Gulf Air. So which is nag-a-apply siya as a flight attendant. Kumbaga by the grace of God lang lahat ng mga sinubukan namin. Kumbaga, biyaya ng Panginoon na nandun tayo sa pagkakataon na subok lang tayo ng subok. Then, to cut the story short, way back 2017, natanggap sa work sa Gulf Air yung misis ko as a Gulf Air flight attendant. So, nag-start na siya doon mag-work. And by 2018, ni-invite niya ako na pumunta rin ng Bahrain para magtrabaho as a radiologic technologist. Sabi pa nga niya sa akin noon, dito ka na lang, mas maganda yung trabaho dito, mas malaki yung sahod, mas malaki yung salary. And maganda yung mga benefits. Yun yung mga sinabi niya noon sa akin. Tapos, sabi ko, paano ako pupunta dyan? Wala naman akong backer, wala naman akong experience na kakaiba para mag-abroad. Wala pa talaga ako balak mag-abroad noon kasi nag-i-enjoy naman ako sa trabaho ko. Kahit dalawa yung trabaho ko, nakakapagod. Pero nag-enjoy naman kasi nasusustain yung needs namin sa family namin. So, goods yun. And, nung time na yun, nag-decide na ako na mag-abroad. So, iniwan ko lahat yung trabaho ko, yung pagtuturo, iniwan ko lahat
back to zero talaga lahat ako. Nung pumunta ako ng Bahrain, talagang zero. Hindi ko alam kung saan ako pupulutin, saan ako, anong gagawin ko, anong trabaho, yung tatrabahuhin ko kasi pumunta lang ako as tourist. So talagang I don't have any idea kung paano ako mag-i-start. Ang alam ko lang is magtatrabaho ako para sa pamilya ko. Kasi yun naman talaga yung main goal ko for the family and for the future. Before ka mag-OFW, nag-try ka bang magnegosyo bago ka tumapak sa ibang bansa? Nung nasa Pilipinas ako, wala. Hindi talaga ako nag-try mag-business ng kahit ano. After nung networking company na yun, wala. Hindi talaga ako nag-try mag-business sa Pilipinas nung nasa Pilipinas pa ako. Kumbaga, talagang work lang, trabaho lang ang gusto kong gawin. Kasi makakapag-negosyo pa ba ako? Meron akong 2 trabaho. Tuturo ako sa school, tapos may trabaho ako sa hospital. Wala na akong time para mag-isip at mag-manage pa o mag-start ng negosyo that time na nasa Pilipinas ako. Pero nung natapos na rin kasi yung time yun, wala na rin yung company na network. So, hindi ko na siya talaga tinuloy kasi wala na. Ano pang gagawin ko? Wala na. As an OFW, ano ang set of goals mo bilang isang karate? Okay. Set of goals. Pagtapak ko ng Bahrain, ang una ko kagad inisip, trabaho. Paano ako makakahanap ng trabaho using my tourist visa? Which is 3 months lang ako kailangan mag-stay at kailangan ko na agad makahanap ng trabaho para mabigyan nila ako ng working visa. So, ang una kong goal agad na ginawa is kailangan ko makahanap ng trabaho. Yan ang first goal ko. And at the same time, gusto kong bumalik sa pagninegosyo. Paano ko sisimulang magnegosyo ulit? Paano ko tutuparin yung dalawa na yun? Una, pagiging radiologic technologies. Kailangan maabot ko yung pinaka-highest level na masasatisfy ako as a radiologic technologies. Paano ko gagawin yun? First step, kailangan kong makapasok sa isang prestigious and respected hospital. And sa Bahrain, isa lang ang naisip ko, pumasok sa Bahrain Defense Force Military Hospital. So, bago ko marating yun, hindi ko alam kung paano. So, I prayed, sabi ko, Lord, paano ko ba ito mapapasok, itong hospital na to? Paano ko makakapasok dito? Then one day, na-realize ko, mag-a-apply ako, susubukan ko. Kahit na sinasabi ng biyanan ko, sinasabi ng mga ibang OFW dito na napakahirap makapasok dito sa hospital na yan. Kasi government yan, tapos kailangan mo ng backer. So, hindi ko talaga in-expect na, ba't gano'n yung sasabihin nila? Sobrang hirap naman daw makapasok dito, tapos bibihira yung Pilipino. So, bakit hindi ko subukan? So, ang ginawa ko para maabot yung goals na yun is sinubukan ko mag-apply. Kasi that time, nandun ako sa clinic lang. Sila lahat nagproseso, lahat ng mga requirements ko, lahat ng mga license na kailangan ko to stay in Bahrain, and then sila rin ang nag-process ng working permits. So that time, kompleto na ako sa mga requirements. So check na ako dun sa to-do list ko na yan. Tapos, ang sabi ko, mag-a-apply ako sa BDF. So nag-apply ako after 9 months. Okay? 9 months. Doon pa lang ako kinontak for interview. See? Ganun siya katagal. Pero ang sabi ko, Lord, ipapasa ko to. Kasi wala na akong ibang option. Kailangan kong mag-succeed dito sa goals ko na to. Ito yung gusto kong gawin. So, after nun, as an OFW, nakapasok na rin ako nun sa BDF, by the grace of God. So, talagang sobrang saya ko nun, sobrang proud na ako na nakapasok ako sa isang magandang hospital. And until now, nandun pa rin ako nagtatrabaho. Dito ako sa Bahrain and nagtatrabaho ako as a radiologic technology sa Bahrain Defense Force Royal Medical Service. And to go back doon sa tanong, set of goals. Number 1, check, which is as a radiologic technology. Number 2, to start my own business. So, punta tayo doon sa goals ko when regards sa pagninegosyo. Way back 2019, pagtapak ko sa Bahrain, nag-start akong mag-isip, ano ba yung magandang negosyo na pwede kong pagkakitaan habang nagtatrabaho sa ibang bansa. So, ngayon, ang nasa isip ko lang, meron kasi ako nabasang libro. Ang sinasabi niya sa akin, kung gusto mo mag-start ng negosyo, meron kang 3 dapat simulan. Una, kailangan mo mag-start kung ano lang yung meron ka.
Pangalawa, ang sisimulan mong negosyo is yung meron kang pagmamahal doon sa produkto na yun or meron kang passion doon sa produkto. And pangatlo, dapat you are knowledgeable in that product. Dapat alam mo siya and talagang kabisado mo yung produkto na yun. So doon sa tatlo na yun na pamantayan kung paano ka magsa-start as a businessman. So yun yung tinignan ko, yung tatlong bagay na yan. And nag-come up ako, sabi ko, dito sa Bahrain, nag-survey ako, walang ano dito, walang mga Filipino juices, yung mga Filipino vape products. Ang una kong product nun is vape items. Kasi yan yung nakikita kong wala dito at maraming mga Pilipino na nagbe-vape. So, sabi ko, mukhang magandang negosyo to. Simulan ko, and at the same time, gusto ko rin naman yung product. So, yun doon ako nag-start. Doon nag-start si MNL Vapors, or also known as MNLV Franchising and Investment na ngayon. So, that time, nag-start ako with a capital of 60 Bahrain dinars or almost 8,000 pesos. Diyan ako nag-start. So, doon ako nag-start talaga as a businessman. What motivates you to start your own business? Family and future. So, yan ang nag-motivate sa akin to start my own business or to start my own company. Family, since family-oriented tayo mga Pilipino. Ako rin, Pilipino ako, kaya family-oriented din ako. And also, yung future. Kasi hindi naman tayo palaging may trabaho, hindi naman tayo palaging malakas, tumatanda rin tayo. So, ang gusto ko sana in future, meron akong business na magsusustain sa lifestyle namin ng pamilya ko. Family and future ang motivation ko kung bakit ako nag-start ng negosyo. Hinalingan ko sa pagiging rancher. How will you start your business? Okay, so how I start my business? Nag-start ako with a 60 BD or 60 Bahrain dinars or kung convert natin sa peso is 8,000 pesos. Diyan ako nag-start. Plus, laway. So, paano ko nasabing laway? Kasi, nag-start lang naman talaga ako sa pakikipag-usap. Nag-start ako makipag-usap sa gustong magbenta, sa mga gustong gumamit. So, hanggang sa meron akong na-receive na orders, worth 60 BD yung halaga na kailangan kong bilhin. So, binili ko lahat ng products yun. Actually, yung 60 BD or 8,000 pesos na ginamit ko pampuhunan or panimula sa business ko. Actually, galing siya sa mga inipon kong bigay-bigay ng asawa ko kasi nauna nga siya magtrabaho dito. So, mas meron siyang pasidad, meron siyang pera. Kaya, yung mga binibigay-bigay niya sa akin na pera, tinatabi ko yun. Sabi ko, habang kumukuha ako ng mga orders, at least meron akong tinatabi pera paunti-unti. Para kapag may order na, may bibili ko na siya ng products. So, yun na nga yung nangyari. May bumili sa akin, order worth 8,000 pesos. Yun ang naging capital ko. And nabenta ko siya, naging 20,000 pesos yun. And so on and so on. So, from 8,000 pesos, nagkaroon ako ng 20,000 pesos. Sabi ko, uy, ang ganda pala ng ganitong business dito. Kahit na maliit lang yung puhunan, magkakaroon ako ng ganitong kita. So, tinuloy-tuloy ko siya. Actually, kahit nga sobrang hirap talaga nung pagkuha ng orders. Kasi hindi mo kabisado yung mga tao dito. Mag-i-start ka, pupunta ka sa vape shop, tapos i-reject ka. Marami akong na-receive ng mga rejection. Kaya ang ginawa ko, nagplano ako, ano ba yung mga dapat kong gawin para tumaas naman yung acceptance rate ko sa pagkuha ng orders. So, ang ginawa ko, pumunta ako sa isang vape store. Message ko muna sila kung pwede ba ako mag-offer ng products ng Filipino juices. Kasi gusto kong ipakilala dito sa Bahrain yung mga Filipino products ng vape industry sa Pilipinas. So, yun ang naging goal ko. And sa goal ko na yun, doon na pumasok lahat ng mga idea. Nag-brainstorm ako, ano ba yung mga dapat kong gawin, ano ba yung mga hindi ko dapat gawin. Kasi masakit. Totoo lang, masakit kapag nire-reject ka. Unang client ko, for example, nireject ako. Sobrang sakit nun. Napahiya ako, professional ako, tapos paghihintayin niya ako dun sa store ng napakatagal na para akong asong naghihintay sa bus. Tapos sasabihin niya, ayaw ko ng produkto niyo, hindi siya maganda. So masakit yun, rejection yun. Pero dahil mahal ko yung ginagawa ko, tulad ka nasabi ko kanina, you need to have passion. Dahil mahal ko yung produkto, mahal ko yung ginagawa ko, at mahal ko yung negosyo ko, kahit na masakit, tutuloy-tuloyin pa rin natin. Hanggang sa ma-reach natin yung goal na yun. Then, nagkaroon ako ng, ito pa ang maganda talaga, kahit na ang daming struggles.
nung nag-i-start ako sa business. Nagkaroon ako ng client. Filipino siya. Dahil nga try ako ng try eh. Hindi ko talaga tinatantanan eh. Hindi ko tinitigilan. So, nagkaroon ako ng client na Filipino. May-ari siya ng vape shop. Doon na nag-start. Doon na sumibol yung pangalan ng M&L Vapors. Or tinatawag nila dito na Manila Vapors. Kasi that time, nakatanggap ako ng first order worth 150,000 or 200,000 yata yun, worth of products. Nadaling ko siya unti-unti. So, sabi ko, wow, talagang ito na yung, sabi ko, baka ito na yung big break ko na masimulan yung mas malaki pang negosyo. And then, to cut the story short, nagtuloy-tuloy yun. 200,000, 100,000, 200,000 again. Kasi nga, mabenta eh. Nakikilala na yung Filipino product sa Bahrain. Which is, yun ang proud na proud talaga ako na naging legacy namin sa Bahrain. Kasi nakilala yung mga Filipino products when regards sa vaping industry. Then, nung time na yun, sabi ko, subukan kong magtayo ng vape shop sa Pilipinas. So, ang unang branch ng M&L Vapors Vape Lounge pa noon is sa Cainta, Rizal. So, doon, ang ganda ng bentahan, ang ganda ng sales. Marami akong natutunan kasi first time kong magtayo ng store. Actually, natayo ko lang yung store ng almost 2 months. Tapos yung kinikita ko sa Bahrain, binabato ko sa Pilipinas. So, yun ang ginawa ko. Kasi wala naman akong malaking kapital eh. From 8,000 pesos hanggang sa lumaki na siya. Hanggang sa kaya ko na magtayo ng sarili kong store. Doon ko na siya binubuo. And akala ko tuloy-tuloy na yun, successful na. Hanggang sa nagkaroon ng problema dahil nga first time ako nagtayo ng negosyo, ng sarili ko. So maraming struggles talaga. So andun sa point na lolokohin ka ng staff. Kasi nga hindi pa buo kasi yung ko nun eh. Kumbaga hindi pa buo yung sistema ko. Wala pa akong security system, wala pa akong management, wala pa akong financial system, wala pa akong human resource. So, kumbaga talagang sariling sikap. Tayo ako ng store, nandyan yung store, bumibili ako ng products, tapos walang nagtitingin, walang nagmamanage, walang nag-maintain. So, by that time, wala akong choice kundi magsara. So, sinara ko yung store, kahit na malungkot, pero ang good thing pa rin doon is bumalik pa rin naman yung perang nilabas ko doon sa shop kasi nabenta ko naman yung shop. And now, yung shop na yun talagang successful siya doon sa pagbibili. Doon sa pag pinagbentahan ko, successful siya. Ang natutunan ko doon sa struggle na yun, sa failure na yun, marami pa akong dapat i-adjust. Marami pa akong dapat matutunan. Marami pa akong dapat gawin. So, yun ang pinag-aralan. Pinag-aralan ko siya isa-isa. Nagtuloy-tuloy na lang muna ako sa business ko sa Bahrain. Hanggang doon na lang muna ako. Nagsara ako ng store. Binuksan ko naman, kasi nung time na yun, pandemic eh. Year 2020. 2020, 2021. Pandemic yun. So, ang ginawa ko, yung mga stocks na natira sa akin nun, nilipat ko sa bahay namin. So, sabi ko, ibibenta ko na lang siya ng online sa Pilipinas. Then, right after that, doon na ako nag-isip ng iba pang mga plan. Doon ko na inisip, kailangan kong mag-aral pa ng mas mabuti. Kailangan kong pag-aralan yung negosyo. Kailangan kong pag-aralan yung mga system. Kailangan bumuo ako ng isang sistema na kahit wala ako sa Pilipinas, kayang-kaya nating magnegosyo. How you handle your business and your current job at the same time? So, how I handle my business kahit na wala ako sa Pilipinas at habang nagtatrabaho pa ako as a Radiologic Technologies. So, ang ginawa ko niyan, ang pinakasagot is system. System is the key to my business. So, kahit na nasa ibang bansa ako at yung negosyo ko nasa Pilipinas, basta meron akong buong system. Like what I said a while ago, nagnegosyo ako, okay, sa Bahrain dahil nandito ako. So, I can handle it. Nung nagnegosyo naman ako sa Pilipinas, nag-fail ako. So, ano yung kulang? Yun yung tinanong ko sa sarili ko. Hanggang sa nalaman ko yung sagot, sistema pala yung kulang. Kailangan kong bumuo ng sarili kong sistema na mag-fit doon sa negosyo ko para masimulan ko siya at magawa ko siya ng mabuti nang hindi ako nahihirapan masyado. So, yun ang ginawa, system. So, yun na nga, meron tayong system. Meron tayong sistema na kailangan natin sundin. Meron tayong mga sistema sa negosyo na kailangan natin pagtuunan ng pansin. Ano yung mga system na yon? Financial system, marketing system, security system, at kahit ano pang kailangan mag-fit sa'yo na system para magawa mo yung negosyo mo. Ngayon, dahil nasa Bahrain ako at nagtatrabaho ako, ang tanong doon, sino bang nag-handle ng negosyo ko sa Pilipinas? Ang nag-handle ng negosyo ko sa Pilipinas, dalawa kami. Ako at yung kapatid ko. Ako ang tumatayong ulo, head. Sa akin ang gagaling lahat ng commands. Yung kapatid ko naman, siya naman yung kamay ko na nasa Pilipinas.
So, from there, nagtutulungan kami magkapatid. At the same time, yung negosyo namin may buo ng sistema dahil based doon sa mga experiences, based sa mga studies, based sa mga natutunan natin in the past, based doon sa mga nakikita natin sa ibang mga negosyo. Ganun din yung ginawa ko na sistema. Kasi pag meron kang system, buo yung sistema ng negosyo mo, at the same time, buo rin yung tiwala mo na magagawa mo yung negosyo. Kaya mas magiging mas madali siya na gawin. Sa tingin mo, ano na ba ang mga naging achievements mo? Achievements. Para sa akin, wala pa akong big achievements talaga. Pero, paano ko ba sasabihin achievements, yung mga small achievements na naabot ko? Sa achievement kasi para sa akin, meron akong set na goal, tapos nagawa ko na siya, that's achievement for me. Pero sa diary ko kasi, meron kasi akong diary. So yung diary ko na yon, doon ko tinitignan yung mga set of goals ko sa buhay. So, meron ako doon mga achievements na chinecheck ko na pag natapos ko na. So, para sa akin, number one achievement ko is, syempre, yung nakagraduate ako na Bachelor of Science in Radiologic Technology. Pangalawang achievement ko is yung makapag-start ako ng sarili kong company. So, under White Realms Corporation, ano ba yung mga small achievements na naabot ng company? So, una is M&L Vapors Franchising and Investment. Nakapaloob dyan sa company na yan yung makatulong ako sa ibang tao. Like what I said a while ago, meron na rin kami mga naging clients like sa Cainta, sa Makati. So yung mga achievements nung mga shops na yun na natapos sila, at the same time, nakikita ko yung progress ng owner, malaking bagay yun na achievement para sa amin as a company. And at the same time, isa rin magandang achievement yung nakakatulong kami sa mga tao na gusto nilang mag-start ng negosyo. Kahit OFW sila at gusto nilang mag-start ng sarili nilang negosyo sa vape. For example, gusto nilang mag-start ng sarili nilang negosyo, OFW sila. So, yung ginawa ko na panimula sa business ko, pwede kong i-share sa kanila yun para maging inspiration. At the same time, maturuan ko sila kung ano yung mga steps na dapat nilang gawin dahil nadaanan ko na. So, ang M&L Vapors Franchising and Investment is tumutulong sila na ma-achieve ng isang newbie ang gusto nilang magtayo ng vape shop. So, pwede namin silang tulungan through franchising. And sa mga OFW naman na gusto nilang mag-invest, kami yung gagawa ng business and sila is an investor. Kaya siya franchising and investment. And secondly, yung isa pa namin business, which is yung White Fortress Rental Properties. Isa rin siyang achievement sa akin. Kasi from vaping industry, nagkaroon kami ng real estate business, which is more on rental siya ng property. Then, isa rin achievement sa amin na magkaroon ng isa pang company, which is yung Your Pets. Pet store and salon. So, doon, kumbaga, yung mga small achievements na yun sa business, nakakatuwa. Pero, the best thing is nakakapagsimula tayo ng negosyo. At the end of the day, nakakapagsimula tayo ng negosyo. At the end of the day, makikita natin na yung negosyo natin, ay, lumalaki na pala. Well, that's a big achievement na kapag nakikita mo yung negosyo mo is lumalaki. And nadadagdagan pa siya, nadadagdagan. So, marami akong set of goals. Hindi lang isang bagay tapos that's it. Marami akong set of goals na gusto ko siyang i-achieve paunti-unti. So, kaya ko siya tinawag na small achievements kasi unti-unti ko lang naman siya tinawag. And once na abot ko siguro yung pinaka-last ng goal na yun sa bawat company na tinatayo ko, yun siguro yung masasabi kong big achievement for me. So, kung usapang goals naman ang pag-uusapan natin, ang goals ng company namin is talagang firm. Gusto namin na maabot lahat ng mga goals, set of goals. Like for example, sa M&L Vapors and Paramedics State Hub, ang goal namin is gusto namin mag-open ng mas maraming stores. Then sa White Fortress Rental Properties naman, ang goals naman namin is matapos yung mga nakalatag namin ng mga projects, properties, dormitories, apartments. So yun yung mga goals na dapat namin i-achieve pa. Once na maabot namin yung mga goals na yun, napakasaya. Siyempre, kung sino ba naman yung magiging malungkot kapag naabot mo yung goals mo, diba? Pero the best part ng pagiging isang businessman is yung walang katapusan, yung kailangan mong i-achieve dito sa larangan ng business. Sa pagiging radtech naman, achievement na rin para sa akin, yung meron akong stable na trabaho, maganda yung company na pinagtatrabahuan ko.
Yan yung mga achievement. And one more thing na small achievement na gusto kong i-share is I'm currently working on my master's degree, Master's in Business Administration. So once na makagraduate na ako doon within this year is a big achievement for me. Hindi lang naman ako nag-master's degree for the title. Nag-master's degree ako to use it on my business, at the same time to use it on my career. So, yun, talagang yung mga dating hindi ko nagagawa na gusto kong gawin ngayon is talagang gusto ko siyang tapusin. Lahat, kaunti-unti. So, yan para sa akin yung achievement. Yan ang para sa akin. Hindi ko lang sure sa iba kung ano bang ibig sabihin ng achievement. But for me, that's the meaning of achievement. Set goals, achieve your goals, that's achievement. Ito ang pinakasikat na tanong para sa iyo. Diploma o diskarte? Diploma or diskarte? Simple lang din yung sagot ko dyan actually. Para sa akin, parehas. Kasi tulad ng ginawa ko, nag-aral muna ako ng Radiologic Technologies, tinapos ko yung course ko, nagtrabaho ako as a Radiologic Technologist, tapos tsaka ako dumiskarte sa buhay na magtayo ng negosyo para makatulong doon sa mga dapat ko pang i-achieve na iba. Like that. So, kumbaga, parehas siyang importante para sa akin. Diploma, diskarte, parehas siyang mahalaga. Meron pa akong pangatlo dyan. Meron pa akong pangatlo para dyan. Diploma, diskarte, tsaka prayers. Prayers is the best weapon sa lahat. Struggle, success. Yun yung pinaka-importante sa lahat. And lastly, thank you so much for listening to my story back then. And ngayon na nandito na tayo sa year 2024. Gusto kong magpasalamat sa alma mater ko kung saan marami ako natutunan when it comes to my career. And gusto ko rin magpasalamat sa mga taong nandyan para tulungan ako when it comes sa business side. So lahat ng yun, nagmamatter yun kung sino man tayo. Kailangan lang natin gawin yung pinaka-the best natin. At the same time, kailangan natin mag-focus doon sa mga bagay and goals, mga dreams, mga pangarap natin na dapat natin sinusundan. So, maging specific tayo. Be specific on what you want. Like for example, gusto ko nito, kailangan specific ako, merong bullets yan. Ano yung mga dapat kong gawin? Specific din ako kung saan gusto kong ma-achieve itong bagay na to, kailangan specific ka rin. Kasi, once na specific ka, makikita mo yung step-by-step process. Kung saan ka ba dadalhin yung goals na yun. Kasi magsisimula lang naman yan from your brain. Pangalawa, from your action. Then, maa-achieve mo na yung goal. So, yun ang importante sa lahat. You need to be focused and you need to know what is your goal. Kasi pag alam mo yung goal mo, alam mo kung saan ka pupunta. Alam mo kung ano yung achievements mo. So, thank you so much sa pakikinig. I hope na lahat tayong mga alumni ng Our Lady of Guadalupe College ay merong magandang future. So, again, thank you so much and God bless us.